Ang ating pag-aaralan, ang hiwaga. Mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso sa chapter 3. At ang mga version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version sa English. Ano ba itong hiwaga na tinutukoy dito ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso? Ito po ay hiwaga ni Kristo o the mystery of Christ. At ito ay kailangan at mahalagang marinig natin. Ang hiwaga na ito ni Kristo ay mahalagang maunawaan at naipapaalala sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay maturuan at mapaalalahanan ang lahat ng mga mananampalataya tungkol sa hiwaga ng Diyos na noon ay nakatago, ngunit ngayon ay ipinahayag na ang lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po yung hiwaga. Ang lahat po ng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, Hintil man yan, Hudyo man yan, ay kabahagi ng iisang katawan at mga tagapagmana ng dakilang pangako. Yan po yung ibig sabihin ng pag-aaralan nating mystery o hiwaga. Maraming bagay po kasi sa mundo maituturing nating hiwaga o mystery. Iyan yung mga bagay na hindi natin lubos na maipaliwanag at hindi natin lubos na maintindihan. Magiging mahiwaga sa atin. Maging sa panahon natin ngayon, ang tawag ng iba, digital age o kaya information age. Mabilis na makakuha ng mga impormasyon basta nakakonekta ka sa internet, meron kang social media, lalo na yung mga AI tools. Ang dali na pong maka-access at ang bilis na makakuha ng kung ano-anong ideya at kaalaman. Kaya lamang po sa teknolohiya na meron tayo, ugaliin pa rin natin at maging mapanuri at laging maging maingat dahil sa dami ng informations, nandiyan yung merong totoong impormasyon, merong hindi totoo, yung iba nakakatulong, yung iba ay hindi. Kaya maging mapanuri, maging maingat. At sa bilis po at dali na makakuha ng impormasyon ngayon, yung ibang mga tao naman, kung ano-anong bagay na yung pinag-uubusan ng oras at pinaglalaanan ng lakas, na pakinggan, natuklasin, pero nakakalimutan na ito or kaya naisasantabi na itong hiwaga ni Kristo. Nalulunod po tayo sa napakaraming impormasyon sa araw-araw. Pero kung tutuusin, hindi naman natin kailangang malaman yung napakaraming impormasyon at napakaraming mga ideya at mga bagay-bagay. Dahil ang mahalagang malaman natin ay yung bagay na kailangan nating malaman. At salamat sa Diyos. Ipinagkaloob o ibinigay niya sa atin ang Biblia para malaman natin kung ano ang kailangan natin. At syempre, hindi lang basta dapat alam natin kung ano ang sinasabi sa Bible. Dapat din po nating pagtuunan ng pansin, pag-isipan po natin, pagbulay-bulayan po natin na sa bawat kaalaman na natututunan natin mula sa Biblia, paano ba natin ito maia-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Pag-aralan po natin ang mga paalala ni Pablo tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan na tinanggap ng mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo, at sa pamamagitan po nito sa pagbubulay-bulay natin ng Ebanghelyo, mas maging malinaw sa atin kung paano ba natin maisasabuhay ang mga katuruan, ang mga halimbawa, ang mga tagubilin at mga pangangaral ni Kristo. Ang tungkol kay Kristo. Paano ba tayo dapat din makisama sa ating kapwa mananampalataya sa loob ng kalipunan tulad ng mga Kristiyanong Hudyo at mga Kristiyanong Hintil sa panahong ito ng sulat ni Apostol Pablo? Ano kaya ang relevance ng letter na ito sa atin? Na kung paanong ang Ebanghelyong ating tinanggap at pinaniniwalaan at siya ding ating ibinabahagi sa iba ay magkaroon ng mabuting epekto sa relasyon natin sa kapwa Kristiyano. Pagtuunan po natin ng pansin ang hiwaga o mystery na tinatalakay dito ni Pablo sa Ephesians chapter 3. Ang Greek word po na ginamit niya ay ng hiwaga ay mysterion. Ginamit niya yung salita na yan sa chapter 1 pa lang sa verse 9. Sa chapter 1, yung sakop ng hiwaga na tinatalakay doon ni Pablo ay pangkalawakan, cosmic, malawak. Ibig sabihin may kinalaman sa plano ng Diyos na tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Lahat ng mga bagay.
mga bagay na nasa sangkalangitan, mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, titipunin, yun yung plano ng Diyos. Tipunin niya ang lahat kay Kristo. Pero dito sa chapter 3, yung hiwaga o mosteryo na ginamit ni Apostle Paul, may kinalaman sa plano ng Diyos na pag-isahin yung nandito muna sa lupa. Na yung mosteryon, yung hiwaga na ginamit dito ni Apostol Pablo ay tungkol sa plano ng Diyos na pag-isahin yung dalawang grupo ng tao na historically may tension at may conflict sa pagitan nila. Ito yung mga Hudyo at yung mga Hintil. Yan po yung hiwaga o mystery na pag-aaralan natin ngayon. And mabuti na lang, hindi na ito literally hiwaga o secret or coded at hidden message. Kundi po sa kalooban ng Diyos at sa pagkilos ng Espiritu Santo na sa ating pakikinig ng may pananalangin, sa ating pakikinig ng may pagpapakumbaba, ay nauunawaan po natin yung mga ipinapangaral sa atin mula sa Biblia. So, isa-isahin muna natin yung bawat talata sa ating main text mula verse 1 hanggang verse 6 para malaman natin at manariwa sa atin kung ano yung hiwaga na tinutukoy dito ni Pablo. Pagbulay-bulayan po natin ang bawat talata at alamin po natin kung ano ba yung dapat nating matutunan, and sa dulo po pag-isipan po natin kung ano yung implikasyon nito sa atin, no? Bilang mga mananampalataya at ano yung implikasyon sa atin, particular sa kinabibilangan nating kalipunan o local church. Sa unang punto po, ang paglilingkod ni Pablo. Ang reference verse natin ay verse 1. Makikita natin sa verse 1 yung ministeryo ni Apostle Paul na sinimulan niya yung letter niya dito sa chapter 3 sa pagpapakumbaba. At ipinakita niya kung paanong yung kanyang buhay, yung buhay ni Pablo, ay naging patotoo ng biyaya ng Diyos. Basahin po natin itong verse 1. Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus. Pansinin po niyo yung pagpapakilala dito sa chapter 3 ni Apostle Paul. Isang mahirap na kalagayan ang dinanas ni Pablo. Sa chapter 1, kung babalikan ulit natin chapter 1, ang pagpapakilala ni Apostle Paul doon, apostol siya ni Kristo Jesus. Pero dito, sa chapter 3, bilanggo siya ni Kristo Jesus. Ang pagkabilanggo niya, dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Pero yung description niya dito, no, hindi lang siya nabilanggo dahil, or kaya hindi lang siya nabilanggo para kay Kristo, kundi bilanggo siya ni Kristo. Ibig sabihin yung pagkakakilanlan po ni Apostle Paul na kay Kristo na siya ay pag-aari ni Kristo at siya ay naglilingkod para kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng the prisoner of Christ Jesus. At ang pagkakabilanggo niya po, sabi niya, alang-alang sa inyong mga hintil, no? For you Gentiles. Nakakulong siya at nakakaranas ng paghihirap dahil sa pagbabahagi niya ng ebanghelyo sa mga hintil. Dahil sa hiwaga na tinutukoy niya. Na dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. Makikita natin dito yung pagmamalasakit ng isang Hudyo, no? Si Pablo po ay isang Hudyo, pero nagmamalasakit siya sa mga hintil. Pinapakita dito yung pagmamahal ni Pablo bilang isa siyang Hudyo na minamahal niya yung mga Gentile. Ang mensahe po ng Ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo tungkol sa pagkakaisa ng mga Hudyo at ng mga hintil na kay Pablo, makikita kay Pablo, nasa puso at sa pamumuhay ni Apostol Pablo. Yes, mahirap yung sitwasyon niya. Pero sa halip na ituring niyang kalugihan yung sitwasyon niya, tiningnan niya pa iyon bilang isang pribilehiyo. Itinuring niya, yung kalagayan niya na yan, itinuring niyang biyayang kaloob ng Diyos. Naging lingkod at naglilingkod si Pablo. Sinabi niya sa verse 8, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Tingnan niyo, no? Dahil doon sa pangangaral niya sa mga Gentile, nakulong siya. Pero yung opportunity na ipangaral sa mga hintil,
yung hindi masukat na kayamanan ni Kristo ay tinawag niya, itinuring niya at inangkin niyang biyaya. Ang paglilingkod po ni Pablo sa kabila ng pagkabilanggo at sa kabila ng mga paghihirap, nawa po maging inspirasyon at makapaghikayat din sa atin na magpatuloy sa pananampalataya at magpatuloy sa paglilingkod kahit mahirapan man tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kung naunawaan po natin kung ano yung hiwagang ito, gaano man po kahirap ang maranasan natin sa paglilingkod kay Jesus, gaano man kahirap yung maranasan natin sa paghahayag ng kanyang hiwaga, sulit po at maituturing pa rin nating mabuting kaloob ito sa atin na galing sa Diyos. Sa pagpapatuloy ni Pablo sa verse 2, bilang ikalawang punto ng ating aralin, ay pinagkatiwala ng Diyos. Bakit handang magtiis ng hirap si Pablo? Dahil nauunawaan niya na siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang mahalagang tungkulin. Sa verse 2 po, kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Dito po makikita natin na ang hiwagang tinutukoy niya ay ipinagkatiwala sa kanya o ibinigay ng Diyos kay Pablo para sa ikabubuti ng mga hintil. Itong verse 2 sa Revised Tagalog Popular Version, ganito isinalin, no? Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ganyan yung pagkakasalin ng verse na ito. Yung kagandahang loob po o biyaya ng Diyos na tinutukoy dito ni Pablo, hindi lamang po yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa kanya at biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, kundi ito ay tumutukoy din sa biyaya ng Diyos na ibinigay kay Pablo para ipangaral sa mga hintil ang ebanghelyo. Ipinagkatiwala ng Diyos kay Pablo ang biyaya at tiningnan naman yun ni Pablo bilang pagkakataon para maglingkod. Tinawag ni Pablo yung kanyang paglilingkod bilang pagkakatiwala o the dispensation, no? Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala, na sa ibang pananalita po niyan, stewardship. Hindi isang titulo ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos, kundi isang tungkulin na ipinagkatiwala sa Kanya. Yung pagkakataon na maipangaral sa mga hintil ang ebanghelyo. Kung tinanggap mo po at ipinagkatiwala sa iyo ang gospel, tungkulin mo itong ipasa sa iba. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi mo lang dapat iniingatang mabuti, hindi mo lang basta pinanghahawakan, hindi mo lang basta pinalalago at ipinagpapasalamat, kundi dapat mo rin itong ipamahagi sa iba. Kaya mga kapatid, malinaw po sa dalawang talatang ating pinag-aralan, ating binasa, si Pablo hindi lamang bilanggo ni Kristo, kundi katiwala rin siya ng biyayang ipinagkatiwala sa kanya. At bilang isang tapat na katiwala, hindi niya itinago yung tinanggap niyang biyaya na yon. Ipinahayag niya ito, ibinahagi niya ito, isinulat niya ito para mabasa at marinig ng mga hintil. Hindi lang ng mga taga-Efeso, kundi sa buong mundo, maging sa panahon natin ngayon. At sa sumunod na talata, ipinakita ni Pablo kung paano niya nalaman yung dakilang katotohanan yon. Hindi bunga ng kanyang sariling talino, hindi bunga ng pagkataglay niya ng edukasyon. Hindi niya nakuha yung katotohanan mula sa mga aklat ng mga tao, kundi sa pahayag mismo ng Diyos. Sa ikatlong punto po ng ating pag-aaral, ipinahayag ng Diyos. Makikita naman natin sa puntong ito na yung hiwaga ay ibinigay at ipinaalam kay Pablo sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos. Sa verse 3, na sa pamamagitan ng pahayag. Ang salitang pahayag po sa Greek word, apokalipsis. Kaya sa New King James Version, revelation. Nangangahulugan po na pagbubunyag. Yan yung pahayag, no? Pag-alis ng takip. Parang isang bagay na dating natatakpan, pero ngayon inalisan na ng harang para
malinaw nang nakikita. Kaya ang hiwaga po na tinutukoy dito ni Pablo, hindi siya isang bagay na misteryoso na hindi kayang malaman, kundi isang dating lihim na nakatago pero ngayon ay ipinahahayag ng Diyos mismo. Ibig sabihin, hindi ito resulta ng pag-iisip ni Pablo, sarili niyang karunungan o kaya human logic. Hindi niya natuklasan yan, kundi ipinaalam sa kanya. Hindi niya inimbento lang din. Hindi niya basta-basta naisip lang din, kundi by revelation. Hindi niya malalaman kung hindi sa kanya ipinahayag. Hindi mula sa tao, hindi sa kung kani-kanino lang nagmula. Sabi ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 12, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Kundi sa pamamagitan ng the revelation of Jesus Christ. Kung hindi natin papakinggan at hindi natin uunawaing mabuti ang hiwaga na ipinapahayag ni Pablo, para na rin palang binabaliwalaan natin si Kristo at hindi natin pinapakinggan ang pahayag ni Kristo. Si Pablo po ay tumanggap ng direktang pahayag mula sa Diyos tungkol sa hiwaga. Ano ba ito ulit na hiwagang sinasabi niya? Sabi sa ating main verse, ay ipaalam sa akin ang hiwaga. No? Yung the mystery. Ito yung plano ng Diyos na noon po hindi pa lubos na nauunawaan. Yung plano na yung mga Hentil at yung mga Hudyo maging isa sa ilalim ni Kristo. Noong una, akala ng mga Hudyo sila lang yung bayan ng Diyos. Akala ng mga Hudyo sila lang yung maliligtas. Pero ipinakita ng Diyos kay Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, ang kaligtasan po para sa lahat ng tao. Hindi lang sa iisang lahi lang. Hindi lang sa piling bansa lang. Na ang kaligtasan ay hindi din po dahil sa estado, sa lahi, sa katayuan sa lipunan, hindi dahil sa gawa at pagsisikap ng sinuman, kundi dahil ito sa biyaya. Na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo nagiging kabahagi ng pangako ng Diyos. Sinasabi pa dito ni Pablo, gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Isinulat na niya ito sa kanila. Ipinapaalala ni Pablo na hindi ito bago. Nauna na niyang naisulat yung paksang ito sa mga naunang bahagi ng kanyang liham. Sa chapter 1 nga, meron na yan yung tungkol sa hiwaga na ipinaalam sa kanya. Mga kapatid, mahalagang maunawaan natin ang talatang ito lalo ngayon sa ating panahon. Dahil ipinapaalala nito na yung tunay na karunungan tungkol sa kaalaman sa mga plano at pangako ng Diyos, hindi po manggagaling sa katalinuhan ng mga tao. Yung tungkol sa plano at pangako ng Diyos ay hindi magmumula sa kung kani-kaninong mga tao, kundi sa pahayag mismo ng Diyos. Maraming matatalino sa mundo, marurunong sila sa science, magagaling sa business, maalam sa teknolohiya, pero kung wala silang pahayag mula sa Diyos, hindi nila mauunawaan yung katotohanan ng kaligtasan. Ang tunay na pagkaunawa po, hindi bunga ng naabot na edukasyon lang. Ang tunay na pagkaunawa ng katotohanan ng kaligtasan ay pagsuko at pakikinig sa Diyos at sa kanyang salita. Kung si Pablo mismo, isa siyang mahusay na mag-aaral, isa siyang mahusay na Hudyo. Si Pablo, kinailangan niyang tumanggap ng pahayag mula sa Diyos. Tayo pa kaya? Gaano pa tayo nangangailangan ng pahayag ng Diyos? Kung gusto po nating lumago sa pagkaunawa ng hiwaga, maglaan tayo ng oras sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kung gusto nating lumago sa pagkaunawa tungkol sa hiwaga, tungkol sa katotohanan, tungkol sa Ebanghelyo, maglaan tayo ng oras sa pag-aaral at pagbabasa at pakikinig ng Biblia, sapagkat ang Biblia po yung piniling daluyan ng Diyos para ipahayag ang kanyang
mga katotohanan. Nagpapahayag ang Diyos at ang Biblia ang pinili niyang daluyan para ipahayag ang kanyang mga katotohanan. So una, nakita natin na si Pablo ay lingkod at bilanggo ni Kristo, na siya ay katiwala ng biyaya at tumanggap ng hiwagang ipinahayag ng Diyos. Ang sumunod na talata at sumunod na puntong ating tatalakayin, hiwaga ni Kristo. Kaya po yung hiwaga na tinutukoy ni Pablo sa kanyang sulat na ito sa Ephesians chapter 3 ay ang hiwaga ni Kristo. At mauunawaan natin ang hiwagang ito sa pamamagitan nga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa verse 4, sa inyong pagbasa. Kapag binasa at binabasa natin ang sulat ni Pablo, ang binibigkas natin at ang naririnig natin ay kung ano ang gustong sabihin at kung ano ang gustong ipaalam ng Diyos sa atin. Kaya ang pagbabasa ng sulat or pagbabasa ng Biblia, tulad ng bahagi ng sulat na ito ni Pablo, isang paraan po kung saan ipinaparating sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga katotohanan, mga plano at mga layunin. Na hindi lang din natin dapat yan basahin lang at marinig lang, kundi maunawaan din natin kung ano ang alam at kung ano ang nauunawaan din ni Pablo. Ano po yon? Sabi dito, ay mauunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa pagbasa pala natin, mauunawaan natin kung paanong naunawaan ni Pablo yung tungkol sa hiwaga ni Kristo. Yung salitang naunawaan po o understand, sa Greek word po ay gnosis. Nangangahulugang malalim na pagkaintindi. Yung naunawaan pala, malalim na pagkakahulugan, pagkakaunawa. Hindi lamang pagkaalam ng impormasyon, kundi malalim na pagkaunawa sa katotohanan. Si Apostol Pablo ay may malalim na pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. So, kapag binasa natin yung katulad ng letter na ito ni Pablo, maunawaan din natin o magkaroon din tayo ng malalim na pagkaunawa tulad ni Pablo tungkol sa hiwaga ni Kristo. Tungkol sa mga plano, kalooban ng Diyos dahil si Kristo po mismo ang kaganapan ng plano ng Diyos. Na yung mga Gentile at yung mga Hudyo pinag-iisa sa isang katawan sa ilalim ng pagkapanginoon ni Jesus. Kaya po ang sinasabi dito ni Pablo na kapag binasa ninyo ang sulat na ito, mauunawaan ninyo kung paano niya nauunawaan yung dakilang hiwaga na yan ni Kristo. Na si Kristo po ang sentro ng lahat ng plano ng Diyos. Na si Kristo po ang susi ng pagkakaisa ng mga tao. At si Kristo ang tagapamagitan ng biyaya ng Diyos. So yung hiwaga ni Kristo, hindi siya misteryo na dapat itago o sarilinin, kundi katotohanang dapat ipahayag. At sa pamamagitan po ng pagkaunawa natin ng hiwaga ni Kristo, tayo rin po ay tinatawagan ng Diyos na maging tagapagpahayag ng katotohanan para sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. So mga kapatid, yung tunay na mananampalataya po, hindi lamang tagabasa, hindi lamang tagapakinig lang, kundi tagaunawa din ng salita. Habang binabasa natin ang Biblia, huwag po nating hayaan na manatili lamang ito sa ating isip. Idalangin po natin na tumimo sa ating puso at magbunga sa ating pamumuhay. Kung si Apostol Pablo po pinagpala ng pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo, tayo rin po ay maaaring pagpalain din ng parehong karunungan. Ngayon, paano yon? Paano mangyayari? Mangyayari po yon kung tayo ay magiging masigasig sa pagbasa at bukas po sa kapahayagan ng Diyos sa atin. Sa kasunod na punto po, makikita natin yung hiwagang ito na dating nakatago. Ngayon po ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Number 5, ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Diyos po ay nagpapahayag ng kanyang dakilang layunin at ipinapahayag niya ito sa tamang panahon.
sa bahagi ng talatang ng sulat na ito, mababasa natin na sa pamamagitan ng Espiritu. Dito po sa verse 5. Sa naunang mga salinlahi, hindi ito ipinaalam sa mga anak ng tao. Nagpapahayag ang Diyos, pero sa tamang panahon. Pinapakita dito ni Pablo na yung plano ng Diyos na pagsamahin yung mga Hudyo at yung mga hintil sa isang katawan kay Kristo, hindi ganap na nauunawaan sa Old Testament. Yes, meron pong mga pahiwatig sa lumang tipan, may mga propesiya, pero hindi pa yon ganap na isiniwalat yung ganap na pagkakaisa ng mga Hudyo at ng mga hintil sa isang katawan kay Kristo. Kumbaga sina Abraham, sina Moises, sina David, nakakita ng sulyap ng pangako na yon. Pero hindi nila nakita yung kabuuan ng pangako na yon. Dahil ang pagdating po ni Kristo, siyang kaganapan ng lahat. So ang Diyos po may tamang panahon. Nagpapahayag siya ng kanyang hiwaga ayon sa kanyang tamang panahon, sa takdang oras. Nung dumating si Jesus, ang misteryo po tuluyang nahayag. Yung misteryo na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao, hindi lamang para sa isang lahi o isang bansa, nahayag, tuluyang nahayag nung dumating si Jesus. Sinasabi nga po dito, nagaya ngayon, no, sa naunang salinlahi, hindi ito ipinaalam. Nagaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta. Yung salitang ipinahayag po, apokalupto sa Greek word, revealed, no? Take off the cover. Ibig sabihin, binuksan yung dating natatakpan. Ngayon, yung mga banal na apostol at propeta naman, tumutukoy sa mga tagapagdala ng ebanghelyo sa bagong tipan. Sila yung mga ginamit ng Diyos para ipahayag yung buong katotohanan tungkol kay Jesus. At dahil sa paghahayag ng mga apostol at sa paghahayag ng mga propeta, hanggang sa atin ngayon, nakarating yung mensahe. Maging sa lugar at panahon natin ngayon, nakarating yung ebanghelyo, yung mabuting balita at ang pananampalatay nagbubuklod sa atin at pananampalatay nakakapagligtas dahil po sa paghahayag ng mga banal na apostol at propeta. Yung naunang salinlahi, tumutukoy sa lumang tipan. Yung gaya ngayon, maaring tumutukoy po yan sa bagong tipan. So yung mga banal na apostol at mga propeta sa luma at bagong tipan, sapat po ang pagkapahayag nila para magtamo tayo ng kaunawaan patungkol sa mga bagay ng Diyos. Kaya po wala nang mga apostol at wala na pong mga propeta ngayon. Wala nang mga bagong apostol at bagong propeta na tatanggap ng bagong revelation at idadagdag sa kung ano yung meron tayo sa banal na kasulatan. Sapat na po ang nasa Biblia. At ang sabi sa huling bahagi ng talata sa ang Biblia, sa pamamagitan ng Espiritu. By the Spirit. Sa pamamagitan po ng Espiritu, maunawaan natin yung nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan ng Espiritu, mauunawaan natin ang hiwaga. Ang Espiritu po ang tutulong sa atin para maunawaan natin ang katotohanan ng Diyos. At ang pahayag sa pamamagitan ng Espiritu, hindi lamang para magtamo tayo ng karunungan, hindi lang para madagdagan yung ating kaalaman, kundi yung pahayag po sa pamamagitan ng Espiritu ay para tayo ay kumilos at makibahagi sa plano ng Diyos na ipinahayag sa atin. Ano ba yung plano ng Diyos ulit? Yung hiwaga, yung mga Gentile at yung mga Hudyo papag-isahin. So mga kapatid, tayo po ngayon ay nabubuhay sa kapanahunan ng kapahayagan. Ang hiwaga na itinago o hindi ipinaalam sa naunang salinlahi, ngayon po ipinapahayag ng buo at malinaw sa atin. Kaya wag nating sayangin yung pagkakataong makapaglingkod tayo sa Diyos. Wag nating baliwalain
yung kapahayagan sa atin ng Diyos. Maglingkod tayo at maging tagapagpahayag din tayo ng hiwaga ni Kristo. Maging liwanag din tayo, maging mga saksi tayo ng hiwaga ng Diyos. Sa huling talata po ng ating main text, malinaw po na sinabi ni Pablo kung ano yung nakapaloob sa hiwagang tinutukoy niya. Ang nilalaman ng hiwaga. Ito po yung kaganapan ng hiwaga ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung pagkakaisa ng lahat kay Kristo. Ipinahayag na yung kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Hindi lamang para sa mga Hudyo lang, kundi maging sa mga Hintil din. Yung dating na itinuturing na walang bahagi sa tipan, sa covenant, ngayon po ay kapwa tagapagmana na. Sabi po sa verse 6, na ang mga Hintil ay kapwa tagapagmana. Yung content o nilalaman ng hiwaga ay tungkol kay Kristo, no, tungkol sa gospel at tungkol sa implikasyon o resulta ng ebanghelyo na sino mang Hintil na tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay kapwa tagapagmana na. Yung salitang kapwa tagapagmana sa Greek word ay sogpleronoma. Ang ibig sabihin, pantay na tumanggap ng mana. Sa pamamagitan po ni Kristo, yung mga Hintil hindi lang tagasunod lamang, kundi kapwa tatanggap ng pamana ng Diyos. Yung mana na tinutukoy po dyan, hindi po yan kayamanan sa lupa, hindi po yan material na mga bagay dito sa lupa, kundi buhay na walang hanggan. Pakikisama sa Diyos na sa kanyang kaharian ng walang hanggan. Sabi nga po ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Hindi lamang ang Israel ang bayan ng Diyos, kundi lahat ng nananampalataya kay Kristo ay kabilang na rin sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. At ang biyayang ito, hindi dahil sa lahi o dugo o katayuan ng tao, kundi dahil sa pananampalataya. At sabi pa sa ating main verse, balikan po natin yung verse 6 sa sa Ephesians chapter 3, at mga bahagi ng iisang katawan. No? Kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan. Dito po, ipinapakita ni Pablo yung larawan ng katawan ni Kristo. Kung saan si Kristo ang ulo, tayong lahat naman po ay mga bahagi o sangkap. Ang Hudyo at Hintil, bahagi ng iisang katawan. Yung mayaman at mahirap, mga lalaki at babae, lahat magkakapantay na sa ilalim ni Kristo. Walang mataas, walang mababa sa katawan. Lahat po may bahagi, lahat may layunin. Kaya po dito sa loob ng iglesia, walang dapat magmalaki sa atin. Walang dapat magmataas at wala ding dapat maging maliit ang tingin sa iba o tingin sa sarili. Lahat ay pantay na tinubos, lahat po ay pantay na tinawag, pantay na minamahal at pantay na kinahahabagan ng Diyos. Sa loob po ng iglesia, ang lahat ay pantay. At mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. No? And partakers of His promise. Ibig sabihin, hindi isang pangako para sa mga Hudyo na naging Kristiyano tapos iba naman yung pangako sa mga Hintil na naging Kristiyano. Hindi po ganon. Kundi iisa lang, pero kabahagi ang lahat. At ito ay natatamo, magiging kabahagi tayo ng pangako, matatamo lamang yan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yung mabuting balita tungkol kay Kristo na siya ay namatay, na siya ay muling nabuhay, at ngayon po nakaluklok sa kanan ng Ama, nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang pagiging kabahagi sa pangako, hindi dahil sa gawa ng mga tao at pagsusumikap nating mga tao, kundi dahil ito sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Ebanghelyo po ang naging daan kung saan yung mga dating nakahiwalay, yung mga Hintil po, ginawang kabahagi sa pangako ng Diyos. In summary,
Yung hiwaga na dating inilihim ng una, ngayon po inihayag na. Naihayag na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung mga Hintil at mga Hudyo magkakapantay na bilang iisang bayan, iisang pamilya ng Diyos kay Kristo Jesus. Bilang paglalagom po ng ating mga pangunahing punto na tinalakay, so mga kapatid, ito yung dakilang hiwaga ng Diyos. Ipinahayag niya ang kanyang plano ng pagliligtas. Na ang katuparan po ng dakilang plano ng pagliligtas na yon ay nasa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mabuting balitang ito nakarating sa atin sa pamamagitan ng Biblia, banal na kasulatan. At nauunawaan natin ang banal na kasulatan sa pagbasa, sa pakikinig natin, sa tulong po ng Espiritu Santo na ang layunin, hindi lang tayo magtamo ng kaalaman, kundi maging kabahagi tayo ng iisang katawan at kasamang mga tagapagmana ng dakilang pangako. Ang Amang Diyos po ay nagpahayag. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang karakter, ang kanyang katangian, ang kanyang layunin. Ang mga plano niya, ang mga pangako niya, inihayag ng Diyos. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita at mga gawa na nakasulat sa Biblia. Kung gusto po nating maraming matutunang kapahayagan mula sa Diyos, maglaan tayo ng oras sa Biblia. Ang anak po, ang Panginoong Hesus, ang katuparan ng hiwaga, na kay Kristo ang katuparan ng plano ng Diyos. Si Jesus ang tagapagligtas sa pamamagitan po ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan, at ng kanyang muling pagkabuhay, ang tao pong makasalanan na ipagkakasundo sa Diyos. At nagiging maliwanag ang lahat ng ito muli dahil o sa pamamagitan ng Biblia at pagtulong ng banal na Espiritu na nagkakaroon tayo ng kaunawaan, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating narinig na mabuting balita. At sa panghuli, bilang mga mananampalataya, bilang mga taong na kay Kristo, na dahil sa pagtanggap ng Ebanghelyo, ay naging bahagi tayo ng pamilya. Naging bahagi tayo ng katawan ni Jesus. Tayo ngayon ay mga kabahagi sa isang katawan at mga kabahagi sa pangako ng Diyos. So ngayon po, kung totoo ang lahat ng ito at ang katotohanan ng ito ay nasa atin, na tayo ay kabahagi ng pangako at kabahagi ng isang katawan, hayaan natin itong makita sa ating pamumuhay at paglilingkod. Ipahayag natin ang Ebanghelyo hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Pahalagahan po natin ang pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Pagmalasakitan natin ang kapatiran at maging tapat tayo sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tulad ni Pablo, maging handang maglingkod, handang magsakripisyo, at handang magpatuloy kahit sa kabila ng mga paghihirap. Katulad si Pablo, nabilanggo pa. Pero handa siyang magpatuloy para po sa kapurihan ni Kristo. Ito po yung hiwaga na ngayon ay nahayag sa atin. Ating ipamuhay yung hiwaga na yun. Ipangaral, ipagdiwang, at ibahagi sa iba. At ipaglingkod sa Panginoon. Tayo nawa ay maging mga tagapaghatid din ng hiwagang ito patungo sa mundo o patungo sa mga tao sa paligid natin na nangangailangan ng liwanag ni Kristo. Ang hiwaga ni Kristo mula sa Efeso chapter 3 verse 1 hanggang 6. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.